Isang mapagpalayang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ang ika-19 ng Disyembre 2020. Ilang tulog na lang po at Pasko na. At itutuloy po natin yung ating talakayan ukol dito sa sinasabing mainit na paksa po ito ng ating kasaysayan. Ito po yung divide and rule. Ano po? Sa Latin, ang ibig sabihin po niyan, divide et impera, divide and rule, ng imperialistang taktika. Ginagamit po itong taktika sa buong mundo ng mga malalaking mga bansa na mga nananakop sa kanilang mga ekonomiya, sa kabuhayan, sa politika. Sinasadya po talagang isulong itong patagong patakaran na ito para wasakin ang mga liberation movement, ang mga bansa na nais pong lumaya, lalong-lalo na noong mga panahon po ng kolonyalismo. Dito sa ating bansa, tayo ay dumanas po ng divide et impera nito, lalong-lalo na noong panahon po ng Estados Unidos, nung tayo ay kolonya pa ng Estados Unidos. At mapalad po tayo na dito sa ating part 2 na ito ay makasama po natin muli si Ginoong Kaed Landayan. Welcome po, Kaed. At isang mapagpalayang araw po sa inyo. Ilang tulog na lang at Pasko na. Ngayon po ay December 19, Sabado po. Ilang tulog na lang. Batiin niyo po ang inyong mga taga-subaybay. Kaed. Sa ating mga taga-subaybay at magandang gabi sa iyo, RJ. Natutuwa ako dito sa ating ikalawang segments. Ito ay pre-war na usapin ng divide and rule na napakahalaga sa ating pagiging bansa ngayon at napakaganda ring pag-usapan. Mahalagang balikan ang mga panahon na yan ng ating kasaysayan sapagkat nakita ang lumalakas na pagkilos ng mga manggagawa, ng mga magsasaka ng mga panahon na yan, lalong-lalo na nung panahon ng nilupig ang katipunan ng mga Amerikano makalipas ang kolonyalismong Espanyol. Nung pumasok ang mga Amerikano rito, ni katiting na mapagkaisa ang mga Pilipino ay talagang nga namang hinambalos tayo ng mga samot-saring mga impluwensya. At hindi pumayag ang Commonwealth regime sa ilalim po ng Estados Unidos na kung saan ay bago pa naging Pangulo si Manuel L. Quezon noong taong 1935, kung hindi ako nagkakamali, 1935 pababa, grabe po yung hambalos na ibinigay sa atin ng mga mananakop ng mga Amerikano. Ano bang umiiral na kondisyon noon sa, halimbawa, sa larangan ng paggawa at sa larangan ng agrikultura at nagamit nga nila itong mga estratehiya na ito, Kaed? Yun ang period na nasa height pa yung American Depression. Kasi ng 1930s, 1929, nagkaroon ng Great American Depression. Sa makatuwid, ang ekonomiyang Amerikano ay bumagsak noon at talagang nagkaroon ng malawak na kahirapan sa buong mundo dahil global yung recession. Sa panahon ng global recession na iyan, kung malaking bahagi ng agricultural export natin ay papunta ng Amerika, primarily niyog at saka sugar and then baka, mayroon ding ilang mga mineral resources, inepektuhan tayo ng malaki. Yan ang period na maraming mga pagawaan sa Pilipinas ang talagang nahirapan sila. Lalo yung sugar and coconut industry.
Kaya nagkaroon no ng malawakan na diskontento ang mga manggagawa. Dahil unang-una nga, nagkaroon ng malawakan layoff. Kung paano nagkakaroon ngayon ng malawakan layoff because of the incoming recession at may ongoing recession na ngayon at sa pag-aaral natin nilulubha pa, ganun din ang nangyari. Prevalent yan at nagaganap yan pagka nagkakaroon ng global recession. At ang unang epekto ng global recession sa economy, pag nag-slow down yan, ang unang, kahit ang analysis ng mga sosyologista Amerikano at kahit sino sosyologista sa buong mundo ngayon, maging ang mga ekonomista, ang pinaka-vulnerable na segments niyaan ay nasa hanay ng mga manggagawa. Kaya kung titingnan mo, yun ang period na may height na may mataas na militancy ang mga manggagawa. Yun din ang period na mataas ang repression sa mga manggagawa sa Pilipinas. Yun din ang period na bago-bagong natatayo yung Partido Komunista ng Pilipinas, 1930s. Bukod po dun sa binabanggit niyong PKP 1930, ano pa ho bang political party ang nakatayo ng mga panahon na yan, ng period na yan? Noon ay mayroon ng lantad na division. Sa pagkuha pa lang ng Commonwealth Government, yun kasing independence movement sa Pilipinas, immediately pagkayari ng American occupation, tumaas na uli yan. Yung ibang grupo niya na nandata, kamukha nila Sakay, nagpatuloy yan. Yung iba Macario Sakay, ng mga katipunero, itinuloy yung pakikipaglaban nila sa pamamagitan ng trade union. Pinalakas nila yung hanay ng manggagawa, pinalakas nila yung hanay ng magsasaka. Pero ang ultimate na direction noon ay maagaw talaga yung, ay makamit ng Pilipinas yung independensya niya sa buhat ay makamit niya at may alis tayo sa kolonyal na katayuan ng Amerika. Itong pakikipaglaban na ito ng manggagawa, nung una, sumama sila rito sa partido ng nasa poder. Eventually, yun ang grupo nila Quezon. Na nang makita nila ngayon na puro pala junket ang ginagawa nitong mga leader ng partido sa Pilipinas noon. Alam mo naman ang junket, alam mo naman ang Amerika at that time. Lugar yan ng mataas ang bisyo, mataas ang sugalan, mataas ang prostitution. Yung mga leader ng gobyerno natin pumupunta roon, hindi naman para talaga i-claim yung independence. Kundi ang layunin nila, pabalat bungang pag-i-claim ng kalayaan at ipinaliliwanag nila rito na sila'y nando doon para maglabi sa independence, pero actually junket yun eh. Para magbakasyon. Walang dahilan kung bakit nagalit ang mga manggagawa, humiwalay sila riyan at naghanap sila na ibang paraan kung papaano na sila ay may tutuloy nila yung paglaban sa kalayaan nang hindi na nakasama dito sa mga tao na ito. Eventually, nakita nila ngayon na yung buong kilusan ng manggagawa sa buong mundo at the time ay nakikipaglaban laban sa kolonyalismo. Buong mundo at the time, bago ang giyera, may malawak na paglaban laban sa kolonyalismo. Kolonyalismo sa Indonesia, kolonyalismo sa Indochina, at sa maraming parte ng mundo. Itong mga manggagawa na ito, komobutante, mga manggagawang Amerikano, ayaw din nila ng mangulonya ang Amerika. Ito ang nakasama ng mga manggagawang Pilipino doon sa paglabi nila. Kaya humiwalay itong sila Crisanto Evangelista at the time. Okay. Sa paghiwalay nila na yan, nahikayat sila na magtayo ng partido yung mga manggagawa na nag-evolve into the Partido Komunista ng Pilipinas. So, ibig sabihin, during that time, nakikita na rin ng Commonwealth regime yung lumalakas na militansya
ng mga iba't ibang sektor, lalong-lalo na yung mga grupo ng mga manggagawa, para ipaglaban yung kasarinlan ng bansang Pilipinas sa seryosong konteksto tulad ng ginawa ni Andres Bonifacio na pinaslang nila Aguinaldo. So dahil sa seryosong konteksto na yan, nakita rin ng kolonyalistang Amerikano na namumuno noon dito na ito ay threat, ito yung pangunahing threat na parang pumalit dun sa katipunan na pinakaseryosong puwersa na babangga dun sa polisiya na ginagawa ng mga Amerikano during that time. Tama po ba ako? Ganyan talaga ang nangyari. Dahil unang-una, itong mga nasa pamahalaan noon, kamukha nila Quezon, nila Rojas, nila Osmeña, ang bitukan nila nakatali sa mga Amerikano. Dahil karamihan yan ay mga komprador. Ang hanap buhay nila mag-export, mga malalaking mga landowner, magpatanim ng tubo, magpatanim ng niyog. Eventually, yung relasyon ng free trade na ginawa dito ng mga Amerikano, sila ang nakinabang. At the expense nitong mga manggagawa, at the expense nitong mga magsasaka, lalo sa hanay ng tubo at saka sa hanay ng niyugan. Kaya nga kung makikita mo, yung sentiment for independence, kahit nung 1930s na, isa sa dahilan kung bakit natalo ang kandidatong presidente noon si Aguinaldo, ang kalaban sa Commonwealth na halalan ay si Quezon. Alam mo ang issue na ikinatalo ni Aguinaldo? Nakipag-collaborate siya sa mga Amerikano, tapos pinapatay niya si Bonifacio. Talo siya, ang laki landslide ang panalo ni Quezon because of that. Kaya makikita mo na kahit nung 1930s, yung sentimiento ng pagmamahal sa bayan na itinanim ng mga Katipunero buhay at buo noon. Sentimiento naman na dinadala nitong manggagawa sapagkat sa panahon ng kolonyalismo, sila yung naargabyado. So, ano ba ang umiiral na kondisyon sa daigdig noon, mga period ng 1930s papunta ng 1940s, lalong-lalo na sa Europa? Ito ba yung panahon na kung saan ay namumuo itong mga pasistang pagkilos, no, ng bansang Aleman sa pangunguna ni Hitler, nila Mussolini, at itong nandito sa Asia na bansang Hapon? Ano? Pwede bang paki-expound mo yung pasismong namumuo na yan? Okay. Hiwalay pa ito dito sa mga ibang uri ng imperialista. Hindi, ito may malaking kinalaman yan sa pangyayari sa Pilipinas, ka-RJ. Sige. Okay. Go ahead, Kain. Una, nung matalo, yung unang digmaang pandaigdig, yung First World War actually, labanan para sa pag-agaw ng kolonya yon. Ang gusto ng Germany, ang Germany kasi huling nag-rise bilang kapitalistang bansa, bilang industrialized na bansa. Unang nakadevelop ang Great Britain, sumunod na iba pang bansa sa Europa. Sa mga tuwid, ang malaking bahagi ng kolonya sa mundo ay kontrolado nitong mga bansa na ito. Ngayon, ng Britanya, lalong-lalo na ng Britanya. Ng pagdadala ng produkto niya, nakaharang itong mga bansa na ito. Okay. Kaya, naglansa ng First World War. Ang problema, nabigo siya. Nabigo siya, hindi niya natalo. Itong pagnanasa uli ng Alemanya, dahil nakita niya na machuchok yung economy niya eh. Ang bakal ng Alemanya, kahit sa panahon na ng digmaan, ay nanggagaling pa sa Eastern Europe nung araw. Yung kanyang gasolina, yung kanyang mga fuels ay hindi nanggagaling sa Alemanya, sa labas ng Alemanya. Usually, dyan yan sa Azerbaijan. Sa makatwid,
kailangan ng Alemanya na mangagaw uli ng teritoryo. At itong pangyayari na ito ay sinakyan ng mga industrialista at mayayamang mga Aleman. Sila Tyson, yung Tyson na kumpanya, yung kumpanya nila Krupp, pati yata yung kumpanya nila Nobel, nasa Amarian. Yung nagbibigay sa Nobel Peace Prize. Dahil pulburan production yan. Sa makatwid ngayon, ang threat ngayon ng digmaan ay nagre-resurrect, bumabalik. Ang problema, nag-arise ito sa Germany sapagkat ang Germany, siyang pinaka-argabyado, naghahanap siya ngayon ng mamumuno sa kanya na aggressive na ibalik yung kanyang poder na nawawala. Iyan ang katauhan ni Hitler. Makaagaw siya ng bagong kolonya, makaagaw siya ng bagong panggagalingan ng kanyang hilaw na kalakal. At the same time, maipakita niya yung kanyang dominance sa buong mundo. Kaya nga, ang pandidigma niya ay parating palakihin yung kanyang teritoryo at mag-conquest ng bagong mga panggagalingan ng kabuhayan. Resources. Kaya galit din siya sa mga Hudyo. Eventually, mas matatalinong negosyanteng Hudyo kaysa sa karaniwang negosyanteng Aleman. Kaya yan ang una niyang kinagalitan. Ngayon, dito sa Japan, ang Japan kasi, nang pumasok ang 19th century, nag-emerge siya ngayon na Asian power. Walang Asian power at the time. Yung teknolohiyang ipinagkaloob ng West at Japan, bago magsara yung 18th century at bago tumungtong ang 19th century, ginamit ng Japan para maka-industrialize siya. Tinuruan siya ng mga Amerikanong gumamit ng baril. Dinurog niya yung kanyang sariling samurai. Eventually, sa paglakas na ito, lumakas din yung mga yung asosasyon ng mga negosyanteng Hapon. Ngayon, nangangarap ngayon ang Hapon na kung makukontrol niya yung Asia, katulad ng Alemanya, ang Hapon masirap sa natural resources. Hirap siya. At that time, kahit yung kanyang agriculture, hindi kayang pakanin ng mga Hapones. Kaya, ang ambisyon ng Hapon, na idindraw nila yun sa kanyang, idindraw ni Tanaka, na noon ay kanyang foreign minister, at pagkatapos idindraw nila na magiging patakaran nila, Greater Asia Co-Prosperity Sphere. Ang nasa ilalim ng Greater Asia Co-Prosperity Sphere ay ibalik yung poder ng Hapon. Kasi ang Hapon, nakita niya na kaya pala niyan talunin ang European power sa pagtungtong ng 19th century. Dahil unang-una, nung period na pagbubukas ng 19th century, tinalo niya yung mga Ruso. Noong 1905, tinalo niya yung mga Ruso. Ngayon, gusto niya ngayon ipakita uli sa mundo na hindi imposible na talunin ang mga Europeans. Katunayan, tinalo niya na. Kaya lang, nung magkaroon ng Bolshevik Revolution sa Russia, nung pumasok uli sila ng Amerika, pumasok ang Amerika, pumasok ang Japan, pumasok ang Great Britain, pinagtulong-tulungan nila yan. Hindi nila naibagsak yung gobyerno nila Lenin at the time. Sa mga tuwid, isa pa rin sa ambisyon ng Hapon mag-expand, durugin ng Russia dahil nakatikim siya ng unang pagkatalo sa kamay ng mga ng mga Europeans dito sa mga Ruso. Kaya nang pumasok ngayon ng recession, yung kalagayan ng mga puwersa na yan ay humindik yan, tumaas dahil nung una ang Amerika hindi nakikialam. Ang problema, ang Amerika ang unang tinamaan ng recession.
So mga tweet, kailangan ng Amerika ngayon mag-expand din. Dahil nakita niya, hindi na kaya suportahan ng kanyang market. Yung yung kanyang produksyon. Dahil developed economy na siya at the time. Sa mga tweet, kailangan din niyang makipagdambahan sa puder. May tanong para po. makaahon siya rito. Opo. Bagamat ang dominant noon na economic power ay ang Great Britain, pero ang Amerika ay nag-emerge na noon. Opo. Ang Estados Unidos. Opo. May tanong po ako. By definition po, para maintindihan ng mga nakikinig natin, ano ba ang kahulugan ng imperialismo? No? Ano ba ang imperialismo? Sinasabi na ito ang huli at huling bahagi ng kapitalismo. Ano ba ang imperialismo? At iugnay din natin dito sa nakaraang yung unang digmaan at ikalawang digmaan, ano ang papel ng imperialismo sa mga gera na ito? No? Go ahead, Gaed. Alam mo, ang may naipaliwanag ng maayos niyan ay si Lenin. At ito yung sinulat niya before na magkaroon ng First World War. Dahil ayaw niyang isangkot yung mga manggagawa sa suliranin nung pag-aagawa ng kapangyarihan ng mga kapitalista. Kasi, ang sabi ni Lenin dyan, pagka ikaw ay imperialista, ibig sabihin, ikaw ay hindi ka, oligarko ka na lumalabas ka sa iyong bansa. At yung bansa mo, ang ginagamit mo ngayon, yung lakas ng bansa mo, yung resources ng bansa mo, ang ginagamit mo para iparsuro yung iyong interes. Mandidigma ka. Kasi ang end result niya ni Gere. Bakit? Kasi doon, nung una, ang pinag-aagawan sa mundo at para makontrol mo ang global economy, kailangan mong kontrolin ang industrial production, kailangan mong kontrolin ang banking, kailangan mong kontrolin ang global resources dahil diyan manggagaling lahat yung kayamanan mo. Eventually, pag nakontrol mo ito, dito matatali yung ekonomiya ng bansa mo. Kailangan mong mag-produce para sa pangailangan ng global market. Sabi natin, export. Kailangan mo rin ng raw material. Dahil lumalaki yung production mo, siyempre kailangan mo ng malaking source ng raw material. Wala sa iyo yan. Anong gagawin mo? Gagawin mo yan dahil pag hindi, mamamatay ang tubo mo. Hanggang naman tumutubo ka ng malaki, ang iniisip mo, mag-expand. Hanggang nagbebenta ka ng kalakal, ang tendency mo mag-expand. Yan ang away ng China at ng Estados Unidos ngayon. Nag-aagawan sila. Kanino ba to? Kanino ito? Ano to? Sino makikinabang ng buong produksyon ng mundo? Kaya, yung tinatanong mo ko tungkol sa imperialism, ang pinakatama talaga na pagka tinignan natin ito, gamitin mo yung talagang pagsusurin ito katulad ng pagtanaw ng nila Lenin sapagkat sila yung mga ekonomistang nag-aral niyan, totoong philosopher, totoong revolutionary leader si Lenin. Pero dapat natin ding maintindihan na yan, nag-aral din ng filosofiya yan. Nag-aral din ng ekonomiya yan. At yan ang pinag-aralan niya doon sa kanya isang libro, Imperialism, The Highest Stage of Capitalism. Na pinakita niya ron na ang imperialismo para lutasin ang krisis niya ay tsak na hantong sa digmaan. Pag hindi niya nalutasyon, it will lead na magkukulaps siya. Tulad na nangyari nung World War I and World War II. Ito ang nangyari. Ito ang nangyari. Ngayon, kasabay niyan, yung paraan ngayon, paano mo kukontrolin yung mga bansa na pinakialaman mo? Diyan na lumilitaw yung gumamit ka ng divide and rule tactic. Okay. Actually, ang mundo nagkakaroon parati ng global redivision. Political and geographic redivision. Hinahati nila yan para madali nilang
gobyernuhan. Okay. Kaya kung titingnan mo, yun ang period na may mataas at intense ang rivalry sa pagitan ng mga imperialistang bansa. Sa loob naman ng kanilang bansa, yun naman ang period na malupit yung nagiging pakikitungo nila sa kanilang mga manggagawa. Dahil para magkamal sila ng malaking tubo, pipilitin nila na mapaliit ang kita ng kanilang mga manggagawa. Opo. So, ibig sabihin, pag sinabi nating imperialismo, ito yung pinakamataas na konsentrasyon ng produksyon at monopolyo, no? Na kontrolado ng mga oligarko o ng mga ilang namumuhunan na ginagamit nila ito bilang kapangyarihan. At ang problema, kapag nagkaroon ito ng overproduction, naghahanap ito ng mga lugar na dapat na doon naman itapon, no? O dalin yung mga produkto na ito. At kung wala silang mapagdadalan, doon nagkakaroon ng problema. Kaya sinasabi nyo na lumilikha ito ng problema na digmaan. Yung usapin ng ang imperialismo kasi hindi lamang siya kagagawa ng mga oligarko. Sa yugto ng imperialism, yung bansa mismo na iniiralan niya, dominado ng iilang oligarko. Halimbawa ngayon, kung titingnan mo, ang Amerika ngayon ay dominado lamang ng iilang katao, 600 katao, yun ang nagpapatakbo ng kabuhayan nila. Yun yung konsentrasyon. Nakakonsentrate doon ng kabuhayan. Sa 600. Kaya may sinasabi, mismo na si Sanders, sinasabi niya, galit siya rito. Ito sinasabi niya, deep state. Ito yung lihim na poder na hindi nila matanggal sa kanilang politika, nakakabayo sa kanilang politika. Mismo si Trump dinidenounce din ito dahil maraming panggigyerang ginawa na parang napipilitan si Trump na gawin. Pero kailangan niyang gawin. Bakit? Delikado siya . Anytime, maaari siyang lugasin ito. Ganun kalaki ang kapangyarihan nitong mga tao na ito. Alam mo ba ngayon, ang hawak na resources nito, sa panahon ng recession, naghihirap ang buong mundo. Ang Amerika, yung mga imperialistang Amerikano, ang hawak na resources na kinita nila sa panahon ng recession, 4 trilyong dolyar. Ang sinasabi nyo, ito yung 600 pamilya na may kontrol ng ekonomiya ng Estados Unidos. Ano ang relasyon naman ng imperialistang British? No? Alam naman natin, ang British, ang sinakop nila ang Estados Unidos dati, di ba? Sila yung unang mga masters dyan . Matandang yaman yan. Meron din silang kompetisyon. Ang mga Briton, hindi nakialam na gano'n sa manufacturing. Okay. Hindi siya gumawa ng mga maraming consumer na nagmanufacture siya ng marami. Hindi. Alam mo kung saan yan nilagay ang pera? Saan? Financial capital. Ayun. Ito naman yung financial oligarchy. Ito yung financial oligarchy. Na nandun sa Britanya, yung karamihan ng mga naglalakihang mga bangko na kontrolado ng mga Briton at ang mundo, halos lahat ng mga mayayamang mga kapitalista, mga oligarko, mga naghahanap buhay, doon naman nilalagak ito sa mga bangko na ito na kontrolado ng Britanya. Ang National Clearing House ng lahat ng financial transaction sa buong mundo nasa London. At kontrolado yan ng Rothschild. Okay. Pwede bang pakipaliwanag? Yung ng Rothschild na yan ang nasa likod ng Bank of England. Okay. Yan ang nasa likod ng ING Bari. Okay. Yan ang nasa likod ng Lloyd.
Pwede ba pakipaliwanag mo, Kaed, yung role nitong financial oligarchy na nandyan sa Great Britain na binabanggit mo versus dito sa mga actually British imperialist, yung financial oligarchy na yan, vis-a-vis dito sa Amerika, meron ding mga American imperialist o American oligarchy na sila-sila, meron ding mga tunggalian, meron din sila mga away na nangyayari na hindi alam ng publiko na ginagamit nila yung kanilang mga sandataang lakas, yung kanilang mga intelligence network, etc. para i-deploy yung mga itong strategy na divide et impera sa buong mundo para manatili yung status quo na hawak nila. Ayan, binabanggit mo na nga yung itong Rothschild, itong mga ibang mga eskema. RJ, sa yugto ngayon, itong nagkakaroon ngayon ng parang tinatawag na global merger. Ngayon, nagkakaroon ngayon ng parang tinatawag na global merger na lahat ng malalaking financial capital ngayon ay nag-uugnay-ugnay. Okay. Ito ang nalikha ng globalization, lalong nag-concentrate ang kabuhayan, lalo ang financial capital sa kamay ng iilang mga tao na lang. At halos nagkakaisa sila ng direksyon. Kaya kung titingnan mo, halimbawa ngayon, yung dominion, yung nasa likod nung sinasabing dayaan. Sabi ni Trump, yun ang nagmaneho ng dayaan. Sino ba nasa likod ng dominion? Si Soros. Sino ba si George Soros? Tapos, isa sa kumpanya niyan, yan nga, isa sa dahilan na maaaring na alarma rin ang gobyerno, yung kakayahan niya mag-destabilize ng kalagayan ng isang bansa. Dahil isa yan sa mga isa sa bahagi niyan, yun yung inuusig ngayon ni Duterte na mamumuhunan na kumukontrol sa Rappler. Itong dominium na ito, notorious ito sa paglalaglag ng economy at ng gobyerno ng maraming mga bansa. Halimbawa, itong nagkaroon ng digmaan ng Armenia at saka at Azerbaijan. Armenia at Azerbaijan. Nung mag-collapse ang Soviet Union, nagkaroon ng gobyerno doon na gusto pang i-preserve ng konti yung kabuhayan ng mga Armenian. Sinulsulan niya nagawa siya ng gulo. Nagkaroon sila ng revolution, umakyat sa poder si Pashinyan. Sino ba nasa likod ni Pashinyan? Si Soro. Ano ba si Soro? Sabi nga galit na galit sa kanya si Mahathir. Pinaglalaroan niya yung pera. Pinaglalaroan din niya ang politika ng mundo. Iyan ang nasa likod kung minsan na nagpipinance ng maraming mga NGO. Kaya kung maging ganito man ang pananaw ni Duterte, hindi mo dapat pagtakan yun. Anticipating mo, nag-iisip na tao yan. Nag-iisip ng mga tao yan. Kaya napaka-negative sa kanya ng dating. Lalo pagka ganyan. Dahil nakita niya na yan Nag-aaral din ng politika ng mundo yan. Nakikita niya kung paano nag-ooperate itong mga tao na ito. Ginagamit niyan yung division sa loob ng isang bansa para ituloy yung kanilang mga interes. Hindi natin dapat pagtakan yan. Nakita nga natin sa Middle East. Anong ginawa nila? Napaghati-hati nila yung mga Arabo. Dati mga nagkakaisang mga bansa yan. Simple lang ginawa nila. Kinontrol nila yung pagbebenta ng oil. Nag-usap-usap yung 7 malalaking kumpanya sa mundo.
Yung langis niyan, pag-usapan natin kung paano natin didispatchahin. At pag na-control natin ang langis niyan, kontrolado natin yung mga maraming gobyerno dyan. Lahat ng tumutol, binagsak nila. Bagsak ang Libya, bagsak ang Iraq, bagsak ang Syria. Ganon silang maglaro. Ang mabigat nito, kumukontrolado nila yung gobyerno at yung gobyerno, katulad ng sinasabi ni Trump noon, kung nasaan ang interes ng negosyong Amerikano, dapat nandoon ang puwersang Amerikano. At yan ang nangyari. Kaya, pag sinabi natin na divide and rule dito sa atin, dapat maging aware tayo lahat na kung minsan yung divide, yung paghahati sa loob ng lipunan natin, paghahating politikal sa mga pinunong politikal natin, dapat makita natin na tingnan din natin, internal ba talaga yan? Talaga ba yan bahagi lang ng health democracy? O sinasadya para mayroong permanent na kukontrol sa kabuhayan mo? Yun ang problema ngayon. Dito po sa kanina, sinasabi ko na ito bago magkaroon ng ikalawang digmaan, ang dito sa Pilipinas, nananawagan na ang mga patriotikong Pilipino na maghanda laban sa pasistang pananakop ng Axis. Ito yung Japan, itong Italy, and yung Aleman, Germany, yung Axis power. Nanawagan noong mga panahon na yan sa pangunguna ng mga magsasaka, ng mga manggagawa kay Pangulong Quezon noong 1935. Nung Pangulong Quezon siya, patungo ng 1940s, lumiham at sinabi na kinakailangan maghanda na ang mga Pilipino dahil aatakihin tayo ng mga pasista, no? Nakikita na yan. Paano ba nalaman ng mga Pilipinong nandito na merong ganyang kondisyon sa Europa na pumuputok na, no? Nagsisimula na yung digmaan. At bakit nananawagan na dapat i-depend nating mga Pilipino ang banta ng bagong anyo ng pananakop o bagong anyo ng kolonyalismo sa pamagitan ng pasismo na yun. Go ahead, Kaed. Nung umakyat sa poder, si Hitler noong 1930s, nag-rearm siya 1933. Pinrograma niya na yan. Sumunod, nung magkaroon ng Spanish Civil War noong 1936, tinulungan niya yung mga palanggista doon para ibagsak itong mga Republikano. Kaya makikita mo na ang target niya na ay global expansion. Ngayon, sa panig ng Hapon, una niyang sinalakay ang China. 1936, sinalakay niya na yung China. Kinuha niya nga yung Manchuria. At nagtayo siya ng isang gobyerno doon. Anong republika yon? Isang puppet na pamahalaan dahil ang Manchuria ay halos kasinlaki na Europa. Mayaman ang resources ng Manchuria na kailangan ng Hapon. Japan. Ang problema, hindi dinidinig ng mga Amerikano at hindi nakikita ng mga Amerikano na may threat sa kanila ang Japan sapagkat kasosyo at kasama nila sa paghahanap buhay. Maraming mga Hapon na kasama ng mga Amerikano sa paghahanap buhay. Alam mo, sa panahon ng kolonyalismo, ang nagsimula ng plantasyon dito, plantasyon, minahan sa Mindanao, taniman ng goma sa Mindanao, taniman ng saging sa Mindanao, hindi mga Amerikano.
Amerikanong nasa gobyerno sa panahon at puppet government nila ang Commonwealth government, pero nandiyan yung mga Hapon, nandiyan sa Mindanao. Kaya may mga lugar doon na na mga komunidad talaga ng mga Hapon bago ang Second World War. Yung Minaan, kahit nga sa Camarines, kasi andyan ang Minaan ng Ginto nandun yung mga Hapon. Kaakbay yun ng mga Amerikano. Kaya, hindi niya pinakikialaman. Dahil, body-body sila Pareho silang nabubuhay sa pagsasamantala sa resources ng Pilipinas. Bakit mo pakikialaman? Naging aware na lang sila nung dakong huli. Dahil sa kapo-protesta nung mga manggagawa na natatakot, kung natatakot ka man sa kolonyalismo Amerikano, mas nakakatakot yung Hapon. Dahil siyempre, malupit ang ginawa nila sa Manchuria Malupit. At alam nila na malupit yung pananakop ng mga Hapon na gagawin dito. Kaya natatakot sila. Yung mga Saibatyos ng Hapon, mabalasik. Kaya natatakot ngayon itong grupo ng mga manggagawa. At the same time, nung panahon na yan, nagbago ng postura ang Amerika dahil natatakot siya kay Hitler. Nananawagan siya ngayon sa lahat ng demokratikong puwersa sa buong mundo na magsama-sama laban sa pasismo ni Hitler. Dahil natatakot sila, maging ang Britanya, natatakot sila, guguluhin sila at talagang dudurugin sila ni Hitler. Yung threat na yon dito sa Asia, nakikita rin nila yun. Na mas nakatatakot ang threat ng fascism kaysa sa threat ng colonialism na ini-impose nito. At yung huling bahagi, naging maluwag na sila. Isa sa dahilan kung bakit ginrant nila yung Commonwealth ay dahil sa usapin na yan. Para ma-neutralize at makasama nila ang mga Pilipino na makidigma laban sa Hapon. Ang mga Pilipino naman, sa panig ng mga manggagawa nung araw, mas natatakot siya sa pasismo dahil ang unang dinudurog ng pasismo ay yung kilusan ng mga manggagawa sa kanilang mga bansa. Katulad ng ginawa ni Hitler sa Germany, no? Oo, ginawa ni Hitler yan. Yung mga pinuno ng mga makakaliwang grupo doon, pinabitay ni Hitler. Ginawa ni Mussolini sa Italia yan. Ginawa ni Franco sa Espanya yan. Dinurog niya yung mga Republikano roon na karamihan ay nag-ugat sa kilusang manggagawa. So, hindi pinakinggan, bakit hindi pinakinggan ni Manuel L. Quezon, ni President Quezon noong panahon ng Commonwealth regime, yung panukala na armasan ang mga Pilipino, no, sa pagpasok ng pasismo? Kung natatakot ang mga Amerikano that time, at ang Amerikano noon, ang puppet na gobyerno niya ay si Manuel L. Quezon, bakit hindi siya kaisa, no, doon sa panawagan ng mga Pilipino na armasan dahil papasok nga mga Hapon dito sa ating bansa? Una-una, nung uli nakinig din siya, pero hindi siya pumayag na mag-armas. Alam mo kung bakit? Ang kinuha niya na mag-train ng army ng Pilipinas at that time, si MacArthur. Sino ba si MacArthur? Si MacArthur at that time ay close friend ng mga palanggista, kasamahan, yung mga palanggista sa Pilipinas, kasama na nag-finance ni Franco yan. Sino ba si Franco? Si Franco, pasistang Espanyol. Sa makatwid, yung
malapit na pakikipagkaibigan ni MacArthur dyan sa mga tao na yan, may impluensya sa gobyerno natin at the time. Ginawa pa nga niyang koronel yung isa riyan. Yung isa dyan sa pangunahing palanggista, yung Ayala na yan. Isa riyan. Ginawa pa niyang koronel. At siya mismo, kung hindi ako nagkakamali, umupo noon sa board ng San Miguel Corporation. Ang San Miguel Corporation ay kontrolado ng mga palanggistang Espanyol. Pwede ba paki-expound mo ng mabilis? Ano ba yung palanggista? Saan ba nanggagaling ito? Para maintindihan ng mga nakikinig natin. At yung sinasabi mong relasyon ni General MacArthur diyan sa palanggista, diyan sa Espanya, no? Paki-expound mo ng konti. Itong mga palanggista, partido yan sa Espanya. Okay. Partido yan ng mga mayayaman at may-ari ng lupa na gustong manatili yung kanilang pagkontrol sa lupa at ng mga mayayaman. Nung araw kasi, yung simbahang Katoliko ang malaking bahaging nasa likod niyan. Political party yan, palanggis. Yung mga palanggista, political party yan na makakanan, yan ang nasa likod ni Franco nung agawin yung poder sa Espanya. Yung political party na yun. So, ngayon, yung political party na yun, alam mo naman ang mga Kastilaloy dito yun ang nakaunang nakahawak ng mga negosyo rito. Actually, yung mga iba niyan na mga angkat niyan sa Bilbao, Espanya nang galing At maraming kabuhayan ng Pilipinas na dinala sa Espanya. Marami din kabuhayan ng Pilipinas na inilagay sa kontrol ng simbahang Katoliko. Kaya kung titingnan mo ngayon, yung impluensya na yun ay napakalaki, lalo dito sa atin. Lalo dito sa atin. Ang kapuri-puring pangyayari dyan ay ang mga Aglipayano. Sila ang unang nag-denounce niyan. Talagang tinututulan nila yung ganyang sistema ng simbahan. Dahil yung simbahan ang mapangit na bahagi ng kanyang kasaysayan. At huwag naman silang magdaramdam at ito naman ay talagang nangyari. Sila yung nasa likod dito na ekspropasyon ng malalaking lupain. Kahit nga yung paglaki nung industriya ng tubo at niyog sa Pilipinas, ang nasa likod pondo ng simbahan. Kaya iyan ang Ngayon, yung impluensya na yon, nakadagan yan sa pamahalaan Quezon. Buod pa roon, yung mga Hapon, pinalakas din yung grupo nila rito. Nagkapaglagay sila ng mga tao sa loob ng pamahalaan ni Quezon. Nakapaglagay sila. Naalala ko at ito ngayon ang mga dahilan kung bakit hindi basta pakikinggan ni Quezon yung sinasabi ng mga manggagawa, dahil yung militanteng grupo ng mga manggagawa hindi rin naman makasundo si Quezon dahil nga dun sa usapin ng independensya ng Pilipinas. Naalala ko tuloy, kahit yung mga Katipunero sa ilalim ni Aguinaldo, nagpapunta siya ng kinatawan dyan sa Japan para humingi ng tulong, di ba? Humingi ng mga armas, sandata. Dito mo makikita talaga yung papel ng mga mananakop na may mga interes sa ating bansa. At halos hinati-hati tayo ng todo-todo para maging kuwaan tayo ng
likas na yaman itong mga imperialistang mga mananakop na ito. So, ako, naiintindihan ko kung bakit ang gobyerno ni Manuel L. Quezon nung panahon na yan ay hindi niya inalaw na magbigay ng sandata dun sa mga Pilipino na gustong lumaban sa mga Japanese Imperial Forces. Dahil siyempre, ang mga Amerikano, pag inarmasan mo yung mga Pilipino na yan, gamit yung armas ng mga Amerikano na dinonate nila dyan sa Commonwealth regime na yan, eh mahirapan sila na mabawi na yan. At ang isusunod na ituon na laban ng mga Pilipino ay yung paglaya mula dyan sa kolonyalismo ng mga Amerikano. Ng mga Amerikano. Yung possibility na yun, actually, yung mga unang grupo ng mga guerrilla, nung dumating na yung Hapon, may armas na yun eh. Ang unang kagalit nun, ang unang kalaban nun, yung mga Amerikano at yung mga landowner sa Central Luzon. Immediately na sumuko, nagkaroon ng Polop Bataan. Bago pa nag-Polop Bataan, may mga armado ng grupo dito. Yung grupo na yon ay nanggaling sa iba't ibang pangkat ng kasi yung Katipunan hindi naman nila nadurog totally. Nung panahon ng Amerikano, kaya nga nakatayo sila Sakay. Yung sinapit ni Sakay, naging aral yun sa maraming mga Pilipino. Naging aral yun. Nangyari kay Asidillo. Maraming mga maliliit na paghihimagsik na hindi naman sila nag-alis ng armas. Siyempre, isa pa yun. Kung ikaw ngayon ng mga Amerikano, bigyan mo ng armas ito, mapunta rito sa ganitong mga grupo, anong gagawin mo? Baka mamaya sa'yo iharap ito. Napakadelikado nun. At nangyayari yun. Actually, ang India, kaya nga tumapang ng ganyan, inarmasan na ng mga British noong Second World War. Nung magsiuwi yung mga India na nanggaling sa digmaan yun, nag-demand na independence. Hindi nila mapipigil ngayon dahil alam nila yung sandataan lakas ng mga Indio na nandun sa India, hindi na nila pakikinabangan. Dahil papanig na rin sa gobyerno sa kanilang aspirasyon na kalayaan. Nung panahon na bumagsak ang Bataan, ano ang mga paghahanda na ginawa bago pa itayo yung Hukbong Bayan laban sa Hapon? Di ba? Bago itinayo yung Hukbong Bayan laban sa Hapon, halos hindi ko lang alam kung bumagsak na ang Bataan nun o hindi pa, tinatayo na yung Hukbong Bayan laban sa Hapon nang walang tulong ng Commonwealth regime nung isilang ito. At sino ang nagtayo sa likod ng Hukbong Bayan laban sa Hapon? March 29, itinayo ang Bukbalahap. Okay. Nagpol ang Bataan ay 1941. 1942. Okay. 42 yun. Okay. Ngayon, itong yugto na ito ng kasaysayan, bago pa magkaroon ng digmaan, dahil yung karanasan na ng mga manggagawang noon, hindi naman sa Pilipinas lang yan, sa Asia at maging sa Hapon. Dahil yung mga leader, mga gagawang Hapones, ipinagpapatay din itong mga mga Hapon. Imperial forces. Kaya yung mga leader, mga gagawang Pilipino, naghahanda rin sila na pag nagtagumpay dito yung nakasalaka yung mga Hapon, sila ang unang dudurugin. At sa buong mundo, ang mga pasista, galit sila dito sa mga kilusan ng manggagawa. Sa kilusan na kaliwa, galit sila riyan. Sabi nila mga Bolsheviks yan. Kaya galit sila riyan.
Kaya nga, ganun na lang kalupit ang ginawa ni Hitler sa Alemanya, ay sa Rusya. Dahil alam niya, nandun yung maraming Bolsheviks. Kaya nga, ilan ang casualty ng Rusya sa digmaan na yan? 20 milyon. Galit siya. Sa Espanya, galit si Franco. Sa Hapon, galit itong sila Toho. Galit yung mga militaristang Hapones dahil alam nila lalaban itong mga tao na ito. Lalaban ito sa pasismo. Siguro, Kaed, dahil naka 55 minutes na tayo, tuloy natin yung yugto nitong Divide et Impera, yung imperialistang taktika sa panahon ng ikalawang digmaan. Pag-usapan natin yan and then proceed tayo. Paakyat, no? Sa kasalukuyang panahon. Siguro magpaalam na tayo sa ating mga... natin yan, napakahaba niyan. Okay lang yan. Kasi ang Second World War, ang digmaan, ikalawang digmaang pandaigdig, hindi mo pwedeng tingnan lamang sa perspektiba ng Pilipinas. Tama. Sige po, i-discuss... Talagang global ang perspective nito. I-discuss po natin yan sa ating part 3 dito sa ating... programang Sulong Pilipinas. Sige po, magpaabot na po kayo ng mensahe. No? Ngayon po ay December 19. Ano po? Sabado. Ano po? At ilang tulog na lang at Pasko na. Ano po? Maraming salamat po, Kaed. At magbigay na po kayo ng inyong pananalita. Salamat po. Maraming salamat din ka, RJ. Medyo nahaba kasi ang lawak ng pinag-uusapan natin. Okay lang po yan. Medyo mangyay ako ng paumanhin doon sa mga nakikinig sa atin na bakit ganito. Pero ang estratehiya kasi na divide and rule ay nag-emanate yan dahil sa pananakop. Ang halos ang buong mundo, ang kasaysayan ng mundo, ay laging yung mahina at maliliit ay laging nasasakop ng malalakas at malalaki. Kaya kung paanong napakalawak na taktika niyan ay napakalawak din ang iniralan niyan at napakalawak din ang naging epekto niyan. Kaya magpapaamanin ako sa inyo kung minsan na natatalakay natin sa napakalawak na perspektiba ito. Sana po maunawaan ninyo kami. Maraming salamat, Kalde. Okay lang po. Salamat sa mga nagtsagang makinig sa atin. Opo. Sige po. See you po sa next Tuesday. Ano po? Ng pag-usapan natin to part 3. Ano po? Maraming pong salamat at mabuhay kayo, Kaed. Ano po? Ingatan niyo po inyong sarili. Marami ding salamat. Opo. At maligayang Pasko sa ating mga taga-pakinig. Meron pa tayong part 3. Kahit nasa harap tayo ng pandemya, yun man lang diwa, ma-enjoy natin. Kung hindi man natin ma-enjoy yung iba pang bagay. Tama po. Maraming salamat. Opo. Ako po si RJ Habiliana Jr. Kasama po si kasamang Ed Landayan, ang auditor po ng AMMMA Katipunan. Isa pong progresibong organisasyon na matagal na pong nakikibaka para sa kasarinlan at kasaganahan ng ating inang bayan. Muli, maraming pong salamat, RJ Habiliana po, at sabay-sabay natin isigaw, Ed. Sabay natin isigaw, mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay!